Hi, galing akong gym today and let me share to you a story na nakakatawa. Pagpasok ko, parang may commotion. Something is parang may mali. And then yun nga, naamoy ko din, amoy poops. So amoy pupu, and then they're trying to find out who's the culprit. Sino yung nakatapak ng EAT. And yun nga, nakita nila si kuya, and staff confronted him and told him na, "Sir, may dumi po yung shoes nyo po, pwede pong palinis sa CR." Tapos sinilip niya ni Guy. Pagtingin niya, sabi niya, "Hindi, putik lang yan." And then yun, gumala siya, lumipat siya umakyat pa siya sa second floor, edi mas lalong kumalat yung dumi. And then I realized ano siya relatable siya sa totoong buhay. Minsan, out of fear, of shame, baka mapahiya tayo, mas lalo tayong nagiging kahiya-hiya. And minsan, trying to hide from shame, mas nagiging worsen yung situation. Sa halip na malinis na sana, hindi na, kumalat pa lalo. So, mas nahirapan yung staff. Syempre, sila yung maglilinis nun. And marami yung nakaamoy, marami yung, kumbaga, in other way, na perwisyo. Hindi naman sobrang perwisyo siya, pero syempre, 'di ba? Parang masisira yung lalo na motivated ka na 'di ba? Syempre, pag nagbubuhat ka, mapapa-inhale ka talaga, tapos maamoy mo, amoy EAT, 'di ba? Pero sa totoong buhay nangyayari din 'yan. Especially kapag meron kang reputation na iniingatan, halimbawa leader ka, boss ka ng company, and trying to hide your failures or mistakes out of fear na masira yung reputation, out of fear of shame, tinatago na lang, tapos nangyayari tuloy mas madami yung nadadamay, mas lumalaki yung problem. Again, babagsak ulit yun sa pride na if you would only be like Jesus, who considered himself of no reputation. Siya talaga may reputasyon dapat pero he considered himself of no reputation, sabi sa Philippians chapter 2. Anong reputasyon ang iniingatan mo? 'Di ba? Ang hirap maging humble, no? Pero that's the way of our Lord Jesus Christ. And if you're claiming that you are a follower of Jesus, you're claiming you're a disciple, especially kung leader ka, pastor ka, let's be humble enough. And first daw is acceptance. Tanggapin mo na nagkamali ka. Hindi naman tayo perfecto. Nagkakamali naman talaga tayo. Admit our mistakes. Repent, magsisi. Talikuran na, wag na nating ulitin yun, 'di ba? Wag mo naman siya ng gawing habit, 'di ba? Whatever that is. And then make amends. Po. God bless.